Sa detalye ng ating mga balita, naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna sa ilang programa ng pamahalaan. Kabilang dito ang pag-arangkada ng Bawat Bayan Makikinabang program sa Muntinlupa City. Dito na mahagi ang pamahalaan ng tig 200,000 piso sa bawat barangay sa lungsod. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Incoming fourth-year college na si Shermaine sa kursong Bachelor of Arts in Hospitality Management. Aminado siya na sa dami ng gastusin, hamon para sa kanyang magulang na igapang ang kanyang pag-aaral. Si Papa po, siya, barker po yung sa jeep po, yung nagtatawag po. Tapos po si Mama po, wala po siyang work as of now. Tumutulong lang po siya sa tindahan po ng lola ko po. So struggle din talaga yung gastusin. Opo. Kaya para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante gaya ni Shermaine, umarangkada ang Bawat Bayan Makikinabang program sa Muntinlupa City na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi nito ang pamamahagi ng tig 200,000 piso kada barangay sa lungsod. 100,000 ang ilalaan sa 5 presidential scholars mula sa 9 na barangay. Sabi ng Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para matiyak na hindi mahihinto sa pag-aaral ang mga estudyanteng may kakayahan pero salat sa pera. Ang edukasyon ay ay napakahalaga na yaman na makukuha ninyo kapag maganda ang pinag-aralan ninyo. At itong yaman na ito, hindi ito malalagas, hindi ito makukuha, hindi ito kayang agawin o nakawin ng kahit sino. At habang buhay, nasa sa inyo na yan. At habang buhay, tutulong sa inyo yan. Sobrang laking tulong po kasi as of now po, ang dami din po naming bayarin sa school. And sobrang laking tulong po since makakatulong din po ako kay Mama na mabawasan po yung expenses po namin. Sisipagan ko palalo. Ganun po sa studies ko, pagbubutihan ko pa po. Ang kalahati ng 200,000 piso, ilalaan naman ng ilang barangay captain sa mga pangangailangan ng kanilang lugar. Iba-iba po yung aming bibili ng bawat barangay. Depende sa pangangailangan. Meron pong gagamitin sa pagbili ng tent, pagbili ng chairs, monoblock chairs. Yung iba po ay electric bike, yung iba ay computer. Mabuti na rin umano ito ayon sa Pangulo dahil walang ibang nakakaalam sa mga pangangailangan ng mga komunidad kundi ang mga local chief executive. Wala naman siguro magsasabi sa inyo ng barangay chairman, mas alam namin yung barangay ninyo kaysa sa inyo. Sabi ko, mga local government, bawat bahay, alam nila yung sitwasyon doon, alam nila kaya nakikita natin, talagang diretso sa tao ang magiging tulong. Bahagi rin ng programa ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa nasa 1,000 at 900 pamilya sa lungsod. Ito ay isang bahagi ng LGSF na pag-release na lahat ng mga nangangailangan, basta't yan po ay kasama sa na-identify ng ating mga local government officials, ay kasama po sa listahan yan at pagbibigyan po natin ng itong mga nakikita niyong sako ng bigas, tigsa 10 kilo. Malaking tulong ito para sa akin, sa pamilya ko. Kasi sa halip na bibili ka ng bigas, maibili mo na rin ang iba katulad ng pangulam, maintenance na gamot. Para sa akin, sobrang nagpapasalamat ako. Dahil sa bigay na 10 kilong bigas, malaking katulungan po para sa amin. Kaya maraming salamat. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.